Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang kilalang crypto exchange dito po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas. Yan po ay walang iba kundi si Coins.ph, kung saan ang sabi po rito ay ayan, top exchange loses 12 million XRP. Ayan po, ang laki po niyan, 12 million na XRP token. At nagkakahalaga po ito ng higit 6 million dollars. Ayan. At ang posibleng dahilan po rito ay isa daw exploit. Ayan. Ibig sabihin ay hindi po sila nakakasiguro kung ano talaga yung dahilan kung bakit nagkaroon ng yan, kung bakit nawala sa kanila or na-hack yung kanilang 12 million na XRP token. Napakalaki po niyan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan mga ka-crypto, ang sabi rito ay Philippines-based cryptocurrency exchange Coins.ph reportedly experienced a major security breach. Ayan, that led to the loss of more than 12 million XRP coins. Ayan, equivalent po niyan ay 6.2 million dollars. Ang laki po niyan. Kaya ayan, siguradong marami sa inyo ang gumagamit nito kay Coins.ph. Ayan, isa po kasi siya sa mga unang lumabas noon. At isa na po siyang regulated po siya dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Kaya maraming nagtitiwala dito kay Coins.ph. Ngayon ay ayan, nakaranas daw po sila. Ayan, nakaranas sila ng isang major security breach. Ayan, kung pag sinabi po nating major security breach ay hindi po ito basta-basta na security issue. Ibig sabihin ay meron pong malala sa kanilang security system. Kaya ayan, kailangan talaga nilang ayusin kaagad ito. Kasi kung pag hindi nila magawang ayusin yan ay baka madadagdagan pa yan. Siguro sisimutin yung halos lahat ng laman ng Coins.ph. Kaya ayan, halos magkakasunod po yung mga hacking incidents na nangyayari po dito sa ating bansa. Ayan, at yan na nga. Ngayon ay isinunod ang mga financial industries. Kaya yan, malaki talaga ang makukuha nila dito kasi uh, pera po yung parang pinaka ayan, yung handle or hawak ng mga industriya na ito. Kaya yan, Coins.ph, a cryptocurrency exchange based in the Philippines, reportedly experienced an exploit leading to the loss of about 12.2 million XRP, worth around 6.29 million dollars at the time of writing. Ayan. Ngayon po yan kasi nagbabago naman po yung presyo kasi ng XRP. Ayan, mabilis pong magbago yung mag-fluctuate kaya ayan, nasa 6.29 million dollars po at the time of writing mula nung na-publish po yung balita na ito. Ayan, 12.2 million na XRP token. Hacker exchange over ayan, 999 million XRP lots. Ayan, XRP lots po yan. 13 times. Ayan, 13 na beses niya na ayan, nag-exchange po siya. Ayan, ang ganito kalaki na amount. Ayan, lots. Yan po yung tawag natin kung pag lots, kung pag nagtitrade po tayo sa mga exchange ay yan, ginagamit po dyan ay yung lots. Ayan. The incident which took place on October 17. Ayan, noong October 17 po ang
insidente na ito. Ayan, naganap. Ngayon po ay October 23. Ayan, mga ilang araw na rin ang nakakalipas. So, a suspected hacker exchange, ayan, 999,999.999 XRP lots 13 times. Ayan, 13 beses na ganito yung amount na in exchange or trinade ng hacker. Ayan, at meron pa siyang nakuha na extra na 200,000 na XRP token. Ayan, may bonus pa siya. Ito po yung screenshot ng kanyang isinagawang transaction. Ayan, mga transactions. Ayan, 99, ayan, sabihin natin na tigwa 1 M po yan. All round off na natin yan, 1 million XRP yung kanyang trinade. 13 times, kaya ang equivalent po niyan ay parang nasa 13 million na rin. Tapos ngayon may extra pang 200,000 na XRP token yung kanyang trinade dito. Kaya yung tanong ay paano kaya niya nagawa ito? Kaya yung sa tingin ko ay maaring meron siyang na-discover na isang exploit sa platform, kaya nagagawa niyang i-trade yung ganito kalaki na amount ng XRP ng siguro walang palit. Nagkaroon siguro, isa siguro itong bug sa platform ng CoinsPH. Ayan, nakakapag-trade siya ng walang kapalit at nagawa niya ito ng 13 times. Kaya yan po siguro ang nangyari. Pero yan ay sariling aking opinion lamang. Ayan, notably, one of the multiple transactions did not go through. However, the malicious actor still gained a whooping 12.2 million XRP tokens from the trade. Ayan, yung kanyang 13 beses na kanyang pagtitrade dito. Ayan, 13 beses ay hindi po pumasok yung isa. Kaya ibig sabihin ay 12 beses lang. 12 times lang yung naging successful sa kanyang trades dito. Ayan, kaya hindi pumasok yung 1 million. Sabihin na po natin na 1 million na XRP lots ay hindi pumasok yung isa, kaya naging 12. Pero yan, nakuha pa rin niya yung extra naman na 200k. Kaya 12.2 na million XRP token yung kanyang nakuha. In a bid to cash out the funds, the hackers sent the XRP coins to multiple exchanges in destinations, including Whitebit, ayan, OKX, Simple Swap, Orbit Bridge, Fix Float, and Change Now. Ayan, ganyan po talaga ang ginagawa ng mga hackers. Pagkatapos po nilang ma-cash out yung funds na kanilang ninakaw ay syempre isi-send nila yan sa iba't ibang mga platforms. Yan, katulad na lamang ng ginawa ng hacker dito. Sinend niya sa iba't ibang mga exchanges at saka mga destinations na iba pa. Siguro mga wallets. Yan, mga wallets, mga sikat na mga exchanges. Yan, at kabilang po sa mga exchanges na ito sina Whitebit, OKX, Simple Swap, Orbit Bridge, Fix Float at saka si Change Now. Yan, dyan niya po linagay para mahirap bawiin or habulin ni CoinsPH yung kanyang mga XRP na ninakaw ng hacker. Kaya ayan, yan po, nakikita po natin dito yung mga sunod na kanyang mga isinagawang transaction kung saan niya po linipat yung kanyang mga ninakaw na XRP tokens. Yan, kitang-kita po natin dito. Ayan, kaya kawawa naman po si CoinsPH. Whitebit blocks 445k XRP. Ayan, nagawa pong i-block naman ni Whitebit kasi na-inform po isa po sa mga exchange na na-inform kaagad si Whitebit. Kaya nakita po niya, napansin po niya yung pinasok ng hacker. Ayan, dito kay Whitebit at blinak po niya ito kaagad.
Kaya yan, while CoinsPH has not issued a statement regarding the incident, Whitebit disclosed in an email that it blocked the 445k XRP the attacker sent to its platform. The exchange noted that it made the move following a request from CoinsPH. Ayan, nag-request daw po ang CoinsPH na i-block ni Whitebit ang 445k na XRP tokens na ito. Ayan, para hindi na makuha or mailipat ulit ng hacker. In addition, Whitebit has reached out to Crystal and Chainalysis requesting to flag addresses associated with the stolen cryptocurrencies. Whitebit added. Ayan. Kinontak naman daw po ni Whitebit yan ang Crystal at Chainalysis. Ayan, at siya ay nag-request na i-flag po nila yung mga stolen na XRP token. Yan, mula kay CoinsPH. Yan, CoinsPH has yet to disclose the measures it has taken to prevent a recurrence in the future. Despite the security breach, CoinsPH has continued operations as usual. At ayan mga ka-crypto, sabi dito ay hindi pa raw naglalabas ng pahayag si CoinsPH kung paano nila i-prevent yung ganitong insidente or yung ganitong hacking sa hinaharap or sa future. Ayan, malamang ay hindi pa sila handa na ipagbigay alam ito or baka hindi na nila ito ipagbibigay alam sa publiko. Kasi kung sasabihin nila ito, ay baka naman na makakagawa ng panibagong hakbang yung mga hacker para malusutan naman ito. Kaya maaring sikreto na lamang nila ito. Ayan. Maliban dyan, ay tuloy pa rin yung operasyon ni CoinsPH. Yan, na parang wala lang pong nangyari. Kaya sa mga gumagamit ng CoinsPH ay ayan, wala pong problema. Business, yan, operations, business operations as usual. Ayan, parang wala lang po. Parang hindi natin naramdaman. Ayan, ganyan. Kasi yan po talaga. Dapat ay tuloy-tuloy lamang po yung operation ni CoinsPH. Yan, maski nakaranas sila ng hacking. Ayan, basta ang importante ay hindi po nila or na-prevent na po nila yung or yung parang na-patch na po nila or naayos nila yung security breach. Yan, kung saan nagkaroon ng exploit para yan, syempre para hindi ulit yan maulit. Yan, kasi kung pag nagtutuloy-tuloy lamang sila ng kanilang operation tapos hindi pa pala naaayos yung problema ay naku, malaking problema po yan. Kaya sa tingin ko ay naayos naman po siguro ng CoinsPH yung exploit. Kaya ayan, sila ay talagang nag-decide sila na ituloy lamang yung kanilang operation. Ayan. At ayan, meron pa itong ayan, meron pa dito sa ibaba. Ayan. Hackers steal 12.6 million XRP from CoinX. Ayan, ito naman po yung isang nakalipas na insidente naman po ito. Mas malaki po yung nahack rito kay CoinX. Umaabot po ito ng 12.6 million na XRP token. Ayan, halos malapit na rin kay CoinsPH. Kasi kay CoinPH ay nasa 12.2 million na XRP token. Mas lamang-lamang ng konti dito kay CoinX. Ayan, sabi dito ay, meanwhile, the development comes a month after hackers stole over 12.6 million XRP from leading crypto exchange CoinX. Ayan. Noong nahack si CoinX ay mga ilang buwan lamang ang nakakalipas ay ayan, sumunod naman si CoinsPH. Ayan, laging pareho silang yung kanilang pagkakapareho ay yung kanilang pangalan, parehong may coin.
Ayan, CoinX, Coins PH. At the time, the XRP coins were valued at around $6 million. Ayan, yung value daw po ng 12.6 million na XRP token dito noong nahack si Coin X ay nasa $6 million. Kaya parehong-pareho na rin po sa amount na rin na ninakaw ng hacker kay Coins PH. Notably, CoinX suffered a total loss of $54 million as the hacker also carted away other crypto assets including BTC, Ethereum, Matic, BNB, Solana, BCH, Tron, KLV, among others. Ayan. Yun nga lang ang pagkakaiba nila kay Coins PH. Pagdating dito kay CoinX ay mas malaki po yung kanyang yung nawala sa kanya, umaabot ng $54 million. Sapagkat yung hacker ay hindi lamang po XRP token ang kanyang nagawang kunin or nakawin. Halos parang sinimot niya na lahat ng mga crypto. Ayan, crypto asset ng CoinX or nakalagay dito kay CoinX na mga cryptocurrencies. Ayan, sabi nga rito, maliban kay XRP ay nandyan sina Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Solana, BCH, Tron, KLV at marami pang iba. Kaya sobrang dami ay umaabot na yung mga halaga nito ay sa $54 million. Yan, buti na lamang at hindi ganito yung nangyari kay Coins PH. Yan, sobrang tindi, talagang magko-collapse ang exchange kung pag ganito kalaking amount ang nawala sa kanila. Matutulad na lamang kay parang kay FTX. Ayan. Kaya nakakatakot din po yung mga hacker. Sila talaga ang isa na rin po sila sa mga aaring maging dahilan para mag-collapse ang isang exchange. Ayan, kaya buti na lamang at hindi ganito yung nangyari kay Coins PH. Ayan, responding to the attack, CoinX suspended deposits and withdrawals to and from the exchange at the time as it launched an investigation into the hack. Siyempre, yan naman po talagang isususpend muna. Yung talagang gagawin ng isang crypto exchange na nahack ay ang una nilang gagawin ay ang isuspende. Ayan, or ipatigil yung mga deposits at saka withdrawals transactions para ma-prevent yung mga hacker para ilabas ang mga ito. Kaya ayan talaga bago nila ayusin yung or hanapin kung saan nagkaroon ng problema sa kanilang security system. Ayan. Pero kay pagdating dito, balikan po natin si Coins PH. Pagdating po kay Coins PH, ayan, parang ayos lamang. Parang hindi sila hindi sila parang yung kanilang reaction or parang hindi po sila gaanong nagpanic. Yan, parang wala lang or parang ayos lang. Siguro ay talagang malaki talaga ang budget ng Coins PH, kung saan ay siguro ay baka ayos lang sa kanila, agad siguro nilang mababawi ang $6 million. Or ang isa pang sa aking opinion dito ay siguro ipinapakita nila ito para hindi magpanic yung kanilang mga users. Kasi syempre ang isang magiging dahilan dito, yan, kung pag nagpakita na parang nagpanic ang Coins PH mismo, na parang hindi nila kayang ayusin or parang nanganganib na ang kanilang platform, ay syempre maapektuhan na rin yung kanilang mga users. At kapag yung mga users ang naapektuhan rito, ay syempre magpo-pull out sila ng kanilang mga funds. Tatanggalin nila yung kanilang mga funds dito kay Coins PH at ililipat nila sa iba na yan mas pagkakatiwalaan yung kanilang mga security system. Kaya yan siguro ang gustong ipakita ni Coins PH. Kaya hindi po siya nagpapanik. Yan, at sa katunayan ay talagang parang hindi niya pinansin yung pangyayari na ito na hacking, kung saan ay business as usual pa rin.
Yan, patuloy lamang yung kanilang operasyon. Ayan, pero sa tingin ko naman ay hindi po sila hindi po nila itutuloy yung kanilang operasyon kung hindi nila nagawang ayusin yung kanilang security breach na ito. Ayan, tinawag pa namang major security breach. Ayan, pero ayan, sa tingin ko ay maayos naman po ngayon ang Coins PH. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.